Hindi ako naniniwala sa multo. Lumaki akong praktikal mag-isip. Para sa akin, lahat may paliwanag. Hanggang sa gabing pinatulog ako sa lumang bahay ng lola ko sa probinsya. Gabing hindi ko na makalilimutan kahit kailan. Last year, umuwi ako sa probinsya namin sa Quezon. Undas kasi noon at naisip kong dalawin si lola. Matagal na siyang mag-isa sa lumang bahay namin sa bukid. Yung tipong kahoy pa yung sahig at pag naglakad ka, maririnig mo bawat hakbang. Pagdating ko doon, ganun pa rin ang bahay. Tahimik, presko, pero may kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag. Parang may nakatingin sa'yo kahit wala ka namang nakikita. Kinagabihan, sabay kaming kumain ni Lola. Tahimik lang siya tulad ng dati. Pero may napansin ako. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa hagdan paakyat ng second floor. Parang may inaabangan. Tinanong ko siya, "Lola, may inaantay ka ba?" Ngumiti lang siya. Pero yung ngiti niya pilit. "Wala, iha. Sanay lang ako na may kasama dito dati." Hindi ko na pinansin. Akala ko namimiss lang niya si Lolo. Bago kami matulog, sinabi niya sa akin, "Doon ka na lang sa kwarto sa baba matulog." Nagtaka ako. Dati kasi lagi ako sa taas. Sabi ko, "Doon na lang ulit sa dati kong kwarto, Lola." Biglang nag-iba mukha niya. "Huwag daw. Dito na lang daw ako sa baba." Pero matigas ang ulo ko. Namiss ko yung lumang kwarto ko. Kaya umakyat pa rin ako. Kaya hanggang ngayon, pinagsisisihan ko iyon. Pagpasok ko sa kwarto, ang amoy nito ay luma. Yung amoy na parang matagal nang walang tao. Pero malinis naman. Halatang nililinis pa rin ni Lola. Humiga ako. Pinatay ang ilaw. At mga ilang minuto lang. May narinig akong kaluskos. Sa labas ng pinto. Akala ko si Lola lang. Baka i-check ako. Pero maya-maya, may narinig akong yapak. Dahan-dahan. Paikot-ikot sa hallway. Hindi pa baba. Hindi pa layo. Paikot lang. Doon na ako kinabahan. Binuksan ko ang ilaw. At doon tumigil yung yapak. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo tibok ng puso mo. Lumapit ako sa pinto. Dahan-dahan ko ito binuksan. Walang tao. Pero sa dulo ng hallway, may nakita akong bakas, basang bakas ng paa. Parang galing sa putik, pero wala namang ulan. At wala namang umakyat. Bigla ko naalala sinabi ni Lola. Sanay lang ako na may kasama dito dati. Bumalik ako sa kwarto. Isasara ko na sana ang pinto. Nang may narinig akong bulong. Mahina at paos. Sa likod ko. Bumalik ka na. Nanlamig buong katawan ko. Tapos dahan-dahan akong lumingon. At doon ko siya nakita. Isang matandang babae na nakatayo sa sulok ng kwarto. Nakaputing damit, basang-basa ang paa. At nakatitig lang sa akin. Hindi ko na maalala paano ako nakatakbo pababa. Basta ang alam ko lang, sumisigaw ako habang bumababa ng hagdan. Naabutan ako ni Lola sa baba. Umiiyak na ako. Hindi ako makapagsalita. Tinanong niya ako, "Siya ba ang nakita mo?" Lalong bumigat pakiramdam ko. Kasi parang alam na niya. Kinabukasan, kinuwento niya sa akin ang totoo. Yung kwarto ko daw sa taas.
Dati raw tinuluyan ng kapatid niya. Isang matandang dalaga. Namatay daw doon mag-isa, hindi agad nakita. Simula noon, may mga gabing may naririnig daw siyang naglalakad sa taas. Hindi niya pinapaakyat ang bisita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sanay na daw siya. Pero ayaw niyang may ibang makakita. Hanggang ngayon, hindi na ako natulog ulit sa bahay na yon. At hindi na rin ako umakyat sa kwarto na yon. Kasi minsan, mas mabuting hindi mo na lang makita ang mga bagay na hindi para sa'yo. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo ba ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado. May mga kwento sa mundo na mas mabuting hindi mo na lang malaman. Ako si Anonymous Pinoy Stories. At magkita-kita tayo sa susunod na kwento.